Yung pinakamaraming bilang talaga dito ng mga domestic helper is yung mga Pinoy at saka mga Indonesian. Pero mas lamang yata konti yung mga Pinoy sa bilang ng domestic helper dito. Nasa 360,000 na ata ang domestic helper dito sa Hong Kong. Lahat. So, kung hindi ko napanood yung balita about sa survey ng isang group, yun Nepalese domestic helper group ata yun. Sa ilang in-interview nila dito na DH galing Nepal, Bangladesh at saka India is nakakaranas ng exploitation dito sa Hong Kong. Mayroon din pala yon na mga DH dito na galing dyan sa mga bansang yan. Kung hindi ko pa napanood dun sa Hong Kong News, hindi ko pa alam na may mga ganun pala dito maliban sa Indonesia at saka Philippines na country na nagdi-DH din dito sa Hong Kong. Ayun sa survey nila guys, 80% daw dun sa na-interview nila is yun nga, nakakaranas ng exploitation like not enough rest sa gabi. Yun nga ang ibig sabihin nun is yung late na natutulog, late na natatapos ng work, yung ganun. Tapos hindi pa nasusunod yung minimum wage, yung nakakatanggap ng sahod na below minimum wage. Sa atin talaga hindi pwede yun kasi alam natin yung rights nating mga Filipinos. So hindi tayo naiisa ng mga amo. Wala silang enough knowledge pala sa mga rights and sa mga protection ng Hong Kong government para sa ating mga domestic helper. So yan yung dapat talaga, sabi nung group, na malaman nila na before silang pumuntang Hong Kong, alam nila yung rights nila dito sa Hong Kong para hindi sila maabuso. At yung mga amo, alam din dapat yung mga responsibilities nila sa kanilang domestic helper pagdating sa food, sa salary at sa work. Yun yung gustong ipaabot ng group na nag-survey. At ang malala pa guys, hindi sila binibigyan ng statutory holiday, which is karapatan natin ng mga DH, yung holiday, public holiday. Tulad nga yung year 2026, mayroon tayong 15 days na statutory holiday. May mga public holidays kasi dito. So, 15 doon kasali na tayo. May ilan na hindi. Tulad next month, April, may 2 days doon na hindi tayo kasali. So, may mga ilan lang na kasali tayo. So, dapat palalabasin tayo, or kung pagtrabahuin man tayo, dapat babayaran tayo ng double pay. Pero sila, hindi sila aware doon. Yung iba hindi nakakapag-statutory holiday. Pinopoint ko sa ating mga Pilipino na kapag pumunta tayo dito, dapat alam natin yung mga rights natin. Alam natin ang gagawin. Halimbawa lang, pag na-terminate tayo, alam natin kung anong makukuha natin, alam natin kung ano yung karapatan natin. Halimbawa lang, pagdating sa pagkain, o di kaya pagdating sa pahinga. So, dapat may knowledge din tayo about doon para hindi tayo maabuso. Yun yung point doon pala. So, yun lang guys yung mai-share ko for today's video. Thank you for watching. Bye!